Tingnan nyo oh. Nasunog yung mga dahon. So, experience nyo na ba yung halaman nyo nanilaw? Actually, hindi siya dilaw na overwater Pero ang nangyari sa kanya is nasunog. Halaman. So, apakalaki pa naman itong aking mga halaman na to. Kita nyo naman kung gano'n nakalas niyan, ano? Middle land, yan. Pagdating po sa atin sa lowland, naiiba po, no? Yung ating... Hello everyone! This is Sir Misunap, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Konting tips lang to kasi sa nangyari sa akin, ano? Na-experience nyo na ba yung halaman nyo nanilaw? Actually, hindi siya dilaw na overwater Pero ang nangyari sa kanya is nasunog yung kanyang mga dahon, ano? Nilagay ko naman siya sa tamang lalagyan, tapos gumanda siya, pero eventually nung ililipat ko na, nagulat ako doon sa nakita ko kasi parang mayroong nabumuong sunog doon sa kanyang mga dahon. And iniisip ko ngayon kung ano yung mga naging sanhi nito, no? Yun yung pag-uusapan natin para maiwasan natin yung ganyang problema at maiwasan natin pumangit yung halaman natin. Samahan nyo ako ngayong araw na to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. Puntahan natin yung halaman ko, no? Dito yan nakapwesto. Tapos nilipat ko dito sa ating house of pole. Diyan nakalagay yung aking mga Ecuadorian. Yung tawag ko dyan kasi nung mga nauso yung mga Ecuadorian plants, namili tayo. Tapos dito natin inilagay, ano? Ngayon, dahil nga medyo sumisikip at lumalaki na sila dito, inilipat ko sila nung lalagyan, ano? Tapos, yung pinaglagyan ko naman, medyo bright lang ng konti dito, no? Pakita ko sa inyo yung itsura ng aking lalagyanan dito. Tapos, ganun pala yung nangyayari sa kanila. Kahit na hindi masyadong maaraw, pero ililipat mo siya sa mas maliwanag, maaaring mangyari sa kanya is masunog yung dahon. So tara, puntahan natin at papakita ko sa inyo. So eto nga yung lalagyanan ng aking Ecuadorian plants. Diyan lagi sila, no, nakatambay. At hiyang naman sila dito. Kaya lang ang problema ko kasi yung space ko dito, pag yumayabong na kasi mga halaman, ang nangyayari ay nagiging crowded dito kasi ito rin yung sanctuary ko ng mga propagations ko. Kasi sa tingin ko ito yung magandang lugar para hindi sila masyado matampak sa init, ano. At ganyan po, meron siyang net. Tapos minsan ayan, oh, tingnan niyo, may mga laglag na dahon, nakukuberan din siya, no. At malilim na malilim dito, pero medyo may pagka bright din ng konti. Kaya lang yun nga, naging crowded nga. Tapos kaya nga naisipan ko sila natanggalin muna dito at ilipat ng pwesto. Pinabakante natin yung ating lalagyanan doon. Kaya lang ibinalik ko uli sila dito, no? Bakit? Kasi po ganito yung nangyayari sa kanila. Look, tingnan nyo, oh. Nasunog yung mga dahon. So, ayan, ito yung aking mga Chardonnay, ano. Oh, kita nyo? Nagkaroon ng mga ganyan-ganyan. Ito, nung una hindi to ganito Kasi ilang linggo na rin yung nakakaraan. Una munang nangyari sa kanya is parang sunog lang, no, na hindi ganyan pabutas-butas, ano, pero parang ganito, yung parang ganito lang, medyo light lang siya, dumilaw lang ng konti. Pero ngayon nasunog na siya. Hindi ko naman siya matanggal-tanggal muna kasi meron pang mga green na dahon, ano. Sayang naman. So yung pinestohan nito before, papakita ko rin sa inyo, doon siya doon sa may kabila na yon, ano, medyo maliwanag, ano. And sabi ko nga, ganun pala, no, kahit na hindi masyadong maaraw at ililipat nyo yung inyong mga halaman, maaari pong mag-iba yung kanyang pakiramdam, ano, at maaaring masunog. Minsan kasi akala natin talagang tama na yung pwesto, no, pero itong halaman dapat pala unti-untiin natin yung bibigay sa kanya ng araw, ano, kasi kung doon sa pwesto na lalagyan natin talaga namang masyadong maliwanag, although hindi tampak sa araw, magkakaganito pa rin yung ating mga
halaman. So apakalaki pa naman itong aking mga halaman na to. Kita nyo naman kung gaano nakalash niyan, ano. At sobrang laki na, kita nyo. Oh, ito pang isa na to. Look, kita nyo, laki na rin yan, no. Oh, ang dami na. Pwede na nga itong ikat, ano. So hanggang dito na yan. Actually, ito po, marami na ako nakuha dito. May ilan nga po na i-out ko na. Tapos yung iba naman, meron sa ating mga nag-swap ng plants, pinapalit natin. Ayan, no, kita nyo, gaganda ng dahon at ang lalaki. Kaya lang, ang problema nga, itong pwesto, no. Kailangan ko siyang mahanapan ng pwesto, kita nyo. Look, kung gaano kagaganda niyan, ano. At naiiba na yung mga itsura niyan. May mga regale. Yan. Oh, tapos tingnan nyo, oh. Look, naku, ito na ipunan ng tubig, oh. Ito pa isa, oh. Buti hindi namamatay ito. Alam nyo, ito lagi ko nakikita. Inang sabi ko, binutasan na ba to? Hindi pa ata to nabutasan, no. Oh, nabababad. Pero alam nyo po ba na ang philodendron minsan maano naman sila sa tubig, mapagpatawad sila kumbaga. Pero talaga yung mga chubby eye, ito kasi nung nakuha ko to, sobrang liit lang nung dahon, ano, at mga ilang piraso lang yan. Tapos mahal-mahal pa nito before yung chubby eye, no. At itong UPI na to, napakatibay kasi meron pa akong isa nito na malaki na rin. And sabi ko nga minsan, nakikita ko nababad ng tubig. Tapos ayan, oh, kita nyo, ayos pa naman siya. Kaya lang, mabuti na yung nag-iingat tayo, no? Kasi minsan yung philodendron din po pwede sa tubig, eh. Yes po. Kung naranasan nyo na, kapag halimbawang nag-propagate kayo, tapos yung minsan Burl Max, yan, or yung Green Emerald, yan yung mga na-try ko na sa tubig. Ibinababad ko sa tubig kasi nga gusto kong magpaugat. Yun muna yung ginagawa kong water plants. Tapos eventually, kapag halimbawang talagang nagkaugat na sila, tsaka ko sila ililipat sa bagong potting mix, ano. And yan, napansin ko naman na yung mga philodendrons is matibay sila sa tubig. Kaya lang sabi ko nga, kapag sobrang babad naman, nagiging talagang malutong, or parang yung kanilang mga ugat nagiging brittle, ano, o talagang hindi na tumitibay. Kaya maaring maging cause ng root rot, lalo na kapag nasa soil po, ano. Halimbawa may mga namuong fungus dyan, maaring ma-fungus yung inyong mga philodendrons. Kaya tingin-tingin din tayo, no, kahit na matibay yung philodendrons, kailangan pa rin na hindi sila nabababad sa tubig. So eto pa yung isa kong UPI na talaga namang yan, lumaki na, no. Ang laki na po nito ng dahon niya, oh, kita nyo. Sa mga susunod nating video, ipipictured ko to kasi natutuwa ako sa kanya, no. Laki lang, abangan nyo, no, kung paano ang tamang pag-aalaga sa mga ganitong klaseng philodendrons. And tingnan pa natin yung ating mga nilipat nung nakaraan. Ito, buti naka-recover na yung ating mga Milano dito, at saka itong ating mga gaigas. Talaga namang before, naging sunog din yung dahon nila, no. Sabi ko nga, kahit po hindi ganon kaaraw, basta inilipat nyo sila, tapos talagang nabilad sila ng konting-konti lang, or very slight lang, or nanibago sila dun sa pwesto nila, kasi sobrang bright naman, maaari din pong masunog yan, ano. So ayan, at eto, mga recovered na yung atin. Pero ayan, ito yung sinasabi kong nasunog before, kita nyo, oh, look, diba? Sayang kasi minsan malalaki na yung dahon tapos masusunog pa, no. Minsan check rin natin itong aking philodendron na Genevianum. Yun yung pangalan niya, ano, medyo mahirap. Bumababa na yung lupa niya, no. At pansinin natin, kapag bumaba na, kailangan nating mag-refill ng lupa, ano. Kasi kapag hindi, maaaring yung halaman natin is mawala ng sustansya, no.
At pag nawalan niya ng sustansya, maaaring mamatay din at pumangit. So ang gagawin natin dapat dyan is meron siya dapat na nire-refill na lupa, ano, kasi yung lupa nyo po, pansinin nyo, minsan bumababa talaga siya, no. Maaaring yung kanyang composition na decompose na yung mga part ng lupa, ang nangyayari is talagang bumabagsak. Ngayon dapat punan natin yan, ano, ng lupa. So this one, kailangan na rin silang punuan ng lupa. Pero itong mga to kasi for propagations na, no, yung mga halaman natin na ito another Chardonnay na naman, and ayan, napakadami. Ito, kita nyo, ang dami nang naputol dito, pero maganda na isang araw siguro mag-cut na tayo nito. Pero before kasi, ang gusto ko talaga is palakihin sila ng sobrang lalaki, no. Kaya lang ang nagiging problema nga sa atin nung naglipat tayo, yan, nasunog yung dahon niya. So ang gagawin ko dito is talagang ikakat ko na yung mga yan, dahil total na pwede na tayo mag-propagate. I-propagate na natin, ano. So marami pa ako dito, kita nyo, look, yan, ang lalaki na nila, no. Before ang liliit lang nitong mga to, ngayon talagang lumaki na sila ng malaking malaki. So ito yung area na nilipatan natin, ano, kasi gusto ko nga itong lugar na to, dito ko lagay sana yung mga house plants ko, no, kasi wala naman nakalagay. Before kasi meron dito mga collection ng mga cactus, succulents, and bala ko sana ganito yung lagay, mga house plants, ano, para maganda silang ilagay. Ito nga yung aking Chardonnay, tingnan nyo, napakalaki na nito, tapos nasunog pa yung dahon, ano. And ayan, sabi ko, lahat pala, hindi sila bigla-biglain, ano, unti-unti silang pakilala. Siguro this week 4 hours lang na sa maliwanag, ano, tapos susunod mga 6 hours, padagdag ng padagdag oras, o kaya unti-unti nating ilipat, ano, kasi nashock ako bigla, ano, kasi kung ganito naman kalaki na yung halaman mo tapos masusunog pa, parang nakakapanghinayang, ano. Anyways, pakita ko sa inyo yung lugar na to, no. So eto naman place na to, maliwanag lang din naman siya. Ayan nga, meron pa ako nilagay dito na mga naiwan pa, no. At dito rin yung mga propagations. Ito, may regali pa dito. Look, kita nyo, di ba? So mga naninilaw siya, ayan, katulad nito. Ganyan yung nangyayari sa kanya. Ito nga yung propagations natin dito, kita nyo, medyo nasusunog siya, no. At sabi ko nga, maliwanag naman siya, pero kailangan siguro dito lagyan pa ng net, no, para hindi siya ganun katampak. Pero yung ibang halaman naman okay naman. Itong mga variegated Burmax, iniisa-isa ko kasi sila na ilipat sana dito, no. Pero kung halimbawang magkakaganon man, parang i-hold ko muna, no. At ayan, hanap muna tayo ng ibang pwesto, or kaya manatili muna sila dun sa ating dating pwesto, kasi mas hiyang sila. Minsan hiyangan din po kasi yung lalagyan ng halaman, ano. Hindi basta-basta dapat ilagay sa ganito, sa ganito. Tingnan rin po yung capacity ng plants, kung kaya niya na mabuhay do sa area na yun, or wag natin biglain, no, yung ating plants na ilipat kagad sa isang pwesto na talaga namang hindi niya kakayanin, ano, or maninibago siya. Bumibili tayo ng halaman, ano, at yung halaman natin galing sa mga lugar tulad ng highland, Midland, yan. Pagdating po sa atin sa lowland, naiiba po, no, yung ating halaman, at hindi makapag-adjust, no. Yung tinatawag nating acclimatization. Yan. Para po masanay muna sila, no. Ito yung bechi ay ko, tingnan nyo, parang hindi nag-grow. Ang liit, ano. Pero tingnan nyo, ang liit pa rin niya, no. Pero etong bechi ay ko, anthurium po kasi ito. Medyo yan, hinahanapan ko ng magandang pwesto, no. So ganun lang naman, hinay-hinay lang po tayo sa pag lilipat ng halaman natin. Hindi basta-basta tayo lipat ng lipat. Depende rin po, tingnan natin yung previous niyang lokasyon at yung mga paglilipatan natin. Kung magkahaling tulad sila ng klima o ng kondisyon,
pwede po yan, ano. Pero kung maninibago yung plants natin, unti-untiin po natin ilipat. Huwag niyong bigla-bigla, ano, para hindi natin makumit yung ganitong pagkapangit ng halaman. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video. Yan lang naman yung aking paalala sa inyo. Para mapaganda nyo pa rin yung halaman nyo. Kasi sayang naman, ano, kung halimbawa napalaki nyo na, tapos papangit pa, no. Anyways, ayan, thank you so much sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants, gardening, and syempre yung mga plant care tips, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye bye.